Martial Peak, Kabanata 4229. Alchemy. Matapos itong makayanan ang pinakamahirap na bahagi, unti-unting naramdaman ni Yang Kai na hindi naumbok ang kanyang tiyan sa sobrang sakit. Halos natapos na niya ang pagpino sa Yang Element Power at ang pinakakapansin-pansing pagbabago ay ang gininto ang kulay sa kanyang dawsil ay tumaas ng malaki. Muling kinuha ang Primordial Yang Profound Ginseng mula sa Heavenly Yin Jade Box, determinado siyang kumagat ng ilang kagat. Ang gininto ang Yang Element Power ay sumabog muli sa kanyang katawan, na masakit na pinipiga ang kanyang mga panloob na organo. Napuno ng enerhiya ang kanyang buong katawan, kasama ang kanyang pangangatawan at meridian. Nagpalabas pa ito ng mahinang gintong liwanag sa buong katawan niya. Muli niyang pinakilos ang kapangyarihan ng kanyang dawsil, ginabayan niya ang Yang Element Power dito. Inulit lang ni Yang Kai ang mga hakbang na ito ng paulit-ulit. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas ngunit ang Yang Element Power sa kanyang dawsil ay unti-unting naging saturated habang ang Primordial Yang Profound Ginseng na kanyang ginastos ng halos 300 milyong Heaven Opening Pills para makuha ay ganap na naubos bilang kapalit. Nang ang huling bit ng gamot ng Primordial Yang Profound Ginseng ay natunaw sa kanyang tiyan at ang Yang Element Power ay bumuhos sa kanyang dawsil, biglang naramdaman ni Yang Kai ang isang hindi pangkaraniwang pagbabago na nagaganap sa kanyang katawan. Agad niyang naintindihan ang nangyari, natapos na ang kanyang Yang Element. Ibig sabihin, 2 hakbang na lang ang natitira bago siya sumulong sa Heaven Opening Realm. Bukod dito, nakapasok na siya sa Half-Step Heaven Opening Realm. Sa pangkalahatan, maaaring tawagin ng cultivator ang kanilang sarili na Half-Step Heaven Opening Realm Master kapag na-condense nila ang 5 elements. Ito ay hindi isang realm, ngunit hindi may kakailan na maaari silang gumamit ng higit na kapangyarihan kaysa sa ordinaryong Emperor Realm Masters. Ang pagiging Half-Step Heaven Opening Realm Master ay may malaking kahalagahan sa iba pang mga cultivator. Iyon ay dahil maaari silang umasa sa pagsulong sa tunay na Heaven Opening Realm kapag naabot na nila ang puntong ito sa kanilang cultivation. Bilang karagdagan, ang kanilang lakas ay tataas din sa pamamagitan ng mga paglukso at hangganan. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi kay Yang Kai. Iyon ay dahil kapantay na niya ang low-grade Heaven Opening Realm Master sa mga tuntunin ng lakas noong 4 na elements pa lang ang na-condensed niya. Hindi pa banggitin, kailangan niyang mag-concentrate sa 3 gawain ng sabay-sabay ngayong napino na niya ang 7th grade Yang Element Power dahil kailangan niyang patakbuhin ang Defying Yin Yang 5 Elements Profound Universe Heart Scripture sa lahat ng oras upang mapanatili ang katatagan ng kanyang dawsil. Kaya naman, hindi gaanong nadagdagan ang kanyang lakas. Hindi ito magtatapos sa pag-concentrate sa 3 gawain ng sabay-sabay. Sa hinaharap, maaaring kailanganin niyang mag-concentrate sa 4 na gawain ng sabay-sabay sa pag-condense ng kanyang yin element. Mas malaki ang epekto kaysa sa nararanasan niya ngayon. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na solusyon ay para sa kanya na paikliin ang metal element power muna. Sa ganoong paraan, maiwasto niya ang pagkakasunod-sunod upang hindi na niya kailangang magtrabaho ng husto upang mapanatili ang Defying Yin Yang 5 Elements Profound Universe Heart Scripture sa lahat ng oras. Kaya lang, mahirap makuha ang mga mapagkukunang mataas ang ranggo. Sino ang makakapagsabi kung kukuha siya ng Metal Element Treasure o Yin Element Treasure muna? Pagkatapos huminahon, sinuri ni Yang Kai ang kanyang katawan at nakumpirma na walang mga nakatagong panganib. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ang isang mabilis na pagkalkula ay nagpahiwatig na siya ay tumagal ng halos 2 buwan upang pinuhin ang Primordial Yang Profound Ginseng. Ang panahong ito ay hindi maituturing na mahaba. Kung ito ay iba pang cultivator, malamang na tumagal sila ng 1 taon o 2 upang makumplito ang proseso ng pagpipino at iyon ay kung talagang nagtagumpay sila sa huli. Maaaring tumagal pa sila ng 3 hanggang 5 taon upang makumplito ang proseso ng pagpipino. Ang pagsasama-sama ng Yin, Yang, at 5 elements ay naglagay ng napakabigat na pasanin sa dawsil ng isang tao. Kung ang isa ay masyadong nagmamadali sa proseso, may mataas na posibilidad na magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo sa kalsada. Sinong cultivator ang hindi magiging maingat kapag dinadalisay ang kanilang Yin, Yang, at 5 elements, baka ang kanilang dawsil ay hindi makayanan ang panloob ng mga panggigipit. Tanging si Yang Kai, na may ganoong matibay na pundasyon at uminom ng higit sa 10 patak ng Divine Daw Water upang palakasin ang kanyang dawsil hanggang sa limitasyon, ang maaaring baliwalain ang gayong mga kahihinatnan. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay upang alisin ang mga hadlang sa paligid ng sikretong silid. Maya-maya, bumukas ang pinto sa secret room. Parehong pumasok si Yuhi at ang Lady Boss, malamang kanina pa sila naghihintay sa labas. Kung hindi, imposibleng makarating sila ng ganoon kabilis. Huminto ang Lady Boss sa kanyang harapan at sumulyap sa kanya. Tapos na ba? Bahagya siyang tumango.
Medyo nagulat siya. Mabilis iyon. Samantala, mukhang hindi nagulat si Yuhi. Halos kaparehong tagal ng oras ang ginugol ni Yang Kai para i-condensed ang kanyang Earth Element power noong sila ay nasa Great Cosmological Realm. Paano ang mga bagay na hiniling ko? Tumingin si Yang Kai kay Yuhi. Narito ang lahat. Agad niyang iniabot ang isang space ring. Tumanggo siya at tinanggap ang space ring mula sa kanya. Pagkatapos, winalis niya ang kanyang divine sense para tingnan ang nilalaman. Kasabay nito, inilagay ng Lady Boss ang isang kamay sa kanyang noo. Tahimik na bumangon ang kapangyarihan sa kanyang katawan habang sinusuri niya ang sitwasyon gamit ang kanyang dowsil. Maya-maya, binawi niya ang kamay niya nang makumpirma niyang walang mali sa kanya. Mataimtim ang kanyang tingin habang nakatitig sa kanya. Bata, ang landas na tinatahak mo ay lubhang mapanganib. Napakataas ng posibilidad na mauwi ito sa iyong kamatayan. Hindi man nanganganib ang iyong buhay, haharapin mo pa rin ang hindi mabilang na mga hadlang sa iyong paraan. Dapat mong pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Ngumisi lang siya ng makahulugan. Lady Boss, ilang beses mo na akong binalaan tungkol dito. Dahil mayroon akong mga natatanging kalamangan, maaari ko rin itong subukan, kung hindi, tiyak na pagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kung tungkol sa mga panganib at balakid na aking haharapin. Haharapin ko sila pagdating nila. Sa simula, napino niya ang asensya ng Immortal Tree nang hindi alam. Iyon ay nagbigay sa kanya ng napakataas na panimulang punto. Nakuha niya kalaunan ang True Sun's Golden Crow, na sinundan ng Earth Attribute Great Dragon Bead. Sa napakalakas na pamana at mga pakinabang, paanong hindi siya magsusumikap na umabant sa High-Grade Heaven Opening Realm. Natural lamang sa mga tao na maghangad ng mataas kung paanong ito ang walang hanggang loika na ang tubig ay palaging dumadaloy pababa. Bahagya siyang tumango at hindi na nagsalita pa. Tinanong niya, kailan magbubukas ang Blood Monster Cave Heaven? Inayos niya ang kanyang manggas at sinabing, nagpadala na ako ng mga tao para subaybayan ng mabuti ang mga pagbabago sa Blood Monster Cave Heaven. Wala pang balita, natatakot akong maghintay ka pa ng ilang buwan. Kung ganoon, guguluhin kita para patuloy mong bantayan ang bagay na ito, Lady Boss. Patuloy akong maglilinang sa pag-urong. Ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon kung makatanggap ka ng balita tungkol sa Blood Monster Cave Heaven. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang palampasin mo ang pagkakataong ito. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Dahil alam niyang may iba pa siyang gagawin, sinabi niya ang ilang bagay bago umalis kasama si Yuhi. Sa loob ng lihim na silid, muling binuhay ni Yang Kai ang mga hadlang at nagpahinga ng maikling 2 araw para makabangon mula sa kanyang pagkapagod. Pagkalipas ng 2 araw, nagpatawag siya ng Alchemy Furnace. Inilabas niya ang space ring na binigay ni Yuhi kanina at ang pill recipe ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na nakuha niya sa Red Clouds Auction House. Pipino niya ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Ang bagay na ito ay lubhang napakahalaga. Sina Ye Jian at Teng Wang ay handa na magbid ng higit sa 20 milyong Heaven Opening Pills para lang makuha ang Spirit Pill na ito. Kapag nagawa niyang pinuhin ang item na ito, hindi na kailangang mag-alala muli ang Voidland tungkol sa cultivation o development resources. 2 buwan na ang nakalipas, inutusan ni Yang Kai si Yuhi na bilhin ang lahat ng kinakailangang sangkap ng alchemy ayon sa recipe ng tableta. Ang Star City sa Thousand Birds Territory ay isang malakihang lugar kung saan halos anumang bagay ay mabibili ng may kaunting pagsisikap. Hindi pa banggitin, sinusuportahan sila ng isang intelligence network ng First In. Ang pagkuha ng mga sangkap na nakalista sa recipe ng tableta ay hindi naging mahirap. Sa kasalukuyan, ang Space Ring ay naglalaman ng sapat na sangkap para mapino niya ang 200 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay para sa mga cultivator sa Emperor Realm na ubusin kapag sumusulong sa Heaven Opening Realm. Sa makatuwid, hindi ito isang high-grade Spirit Pill. Kaya lang nawala na ang pangunahing sangkap, dahilan para mawala ang Spirit Pill sa paglipas ng panahon. Sa kanyang kakayahan sa alchemy, nagtitiwala si Yang Kai na kaya niyang pinuhin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, gayunpaman, hindi tiyak kung anong kalidad ang magagawa niya. Hindi niya inaasahan na magtatagumpay sa kanyang unang pagsubok o magpino ng isang Spirit Pill na may Pill Veins o Pill Clouds. Ito ay magiging isang malaking ani basta't matagumpay niyang napino ang 10% ng 200 bahagi ng mga sangkap. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng ilang pill powder na dati niyang nasimot mula sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, kumuha ng maliit na kurot, at inilagay ito sa kanyang bibig upang lasapin ang lasa. Sa paggawa nito, dahan-dahan niyang hinihinuha ang proseso ng pagpipino mula sa mga epektong panggamot. Lahat ng uri ng pag-iisip ay dumaloy sa kanyang isipan na parang shower ng sparks.
Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay nakabuo na siya ng isang plano sa kanyang puso at nagsimulang magpainit sa alchemy furnace. Maaaring pataasin ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ang success rate ng isang cultivator kapag umabant sa Heaven Opening Realm habang ang World Source Liquid ay may parehong epekto. Noon, dumanas ng panghihimasok si Old Bay sa kanyang pagsulong at muntik nang mamatay bilang resulta. Noong panahong iyon, ginamit ni Yang Kai ang World Source Liquid para hilahin siya pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Kung ikukumpara, ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na Pino gamit ang World Source Liquid bilang pangunahing sangkap nito ay may mas malakas na epekto. Hindi lamang ito nagkaroon ng epekto ng pagpayag sa isang cultivator na maranasan ang kapaligiran noong unang isinilang ang isang mundo, ngunit nagkaroon din ito ng epekto ng pagpapatatag ng kanilang Dao Seal. Bilang karagdagan, ang bawat Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay nangangailangan lamang ng isang patak ng World Source Liquid. Gumamit si Yang Kai ng 2 bote ng World Source Liquid para iligtas ang buhay ni Old Bay noon, sapat na para makagawa ng ilang dosenang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Sa makatuwid, hindi rin may kukumpara ang World Source Liquid sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills sa mga tuntunin ng rate ng pagkonsumo. Makalipas ang kalahating araw, sumimangot si Yang Kai nang siya ay nag-concentrate sa kanyang alchemy. May naamoy siyang sunog na nagmumula sa pagan at napabuntong hininga bago itinigil ang kanyang ginagawa. Nang mamatay ang apoy ng pagan, binuksan niya ang pagan ng tableta. Lalong tumindi ang sunog na amoy na halos mabango na. Ang kanyang unang pagtatangka sa pagpino ay naging isang kabiguan. Nabigo siyang maunawaan ang init sa isang kritikal na sandali, kaya ang lahat ng mga materyales sa pagan ay nasira. Ito ay ganap na normal, gayunpaman. Kahit na si Yang Kai ay lubos na nagawa sa alchemic Dao, ito pa rin ang kanyang unang pagkakataon na pinuhin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill kaya hindi siya pamilyar sa iba't ibang mga hakbang sa proseso. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magtagumpay sa kanyang unang pagsubok at hindi nasaraan ng loob bilang isang resulta. Pagkatapos ng maikling pahinga, nirepaso niya kung ano ang nagawa niyang mali at nagsimula sa kanyang pangalawang pagtatangka. Pagkalipas ng isa pang kalahating araw, ang mga materyales sa pangalawang pagan ay nasimot din habang ang katulad na amoy na pinaso ay nahuhulog mula sa pagan ng tableta. Hindi niya ginawa ang parehong pagkakamali tulad ng sa pagkakataong ito ay nabigo siyang maunawaan ang tamang timing para sa isang partikular na kritikal na hakbang. Ang alchemy ay palaging isang mahigpit na proseso. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa kumpletong pagkabigo. Iyon din ang dahilan kung bakit malawak na hinahangad ang mga alchemist kahit saan sila magpunta. Gayun din, ang halaga ng iba't ibang bihirang spirit pills ay nanatiling mataas ang halaga sa lahat ng oras. Sa sumunod na buwan, patuloy na sinubukan ni Yang Kai na pinuhin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Binuo niya ang kanyang karanasan mula sa kanyang paulit-ulit na pagkabigo, pinagbuti ang kanyang mga diskarte, at pinagkadalubhasaan ang dami ng init na kinakailangan sa bawat hakbang ng proseso. Ang bawat kabiguan ay mag-iiwan sa kanya na magmuni-muni sa kanyang mga pagkakamali sa loob ng mahabang panahon at bawat pagkakamali na nagawa niya ay nagpapahintulot sa kanya na lumago pa. Ayon sa dating pagtatansya ng Lady Boss, ang bawat bahagi ng mga sangkap ay nagkakahalaga ng halos 100,000 Heaven Opening Pills nang hindi isinasaalang-alang ang halaga ng World Source Liquid. Kung idinagdag ang halaga ng World Source Liquid, hindi na matansya ang halaga ng Spirit Pill. Magkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1,000,000 Heaven Opening Pills. Sa panahong ito, si Yang Kai ay nabigo ng higit sa 100 beses. Sa madaling salita, nawalan siya ng higit sa 1,000,000,000 Heaven Opening Pills. Gayunpaman, sulit ang ganitong uri ng pamumuhunan. Hanggat matagumpay niyang mapino ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ito ay magiging tuloy-tuloy na daloy ng pera sa hinaharap. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang Xia Ningchang. Kahit na siya ay tiyak na may talino sa isang tiyak na lawak sa alchemy Dao, ang kanyang little senior sister ay nagtataglay ng Sacred Spirit Medicine Body na isinilang para sa kapakanan ng pagsasagawa ng alchemy. Kung narito siya, tiyak na mas magaling siya kaysa sa kanya. Hanggang sa isang tiyak na araw makalipas ang isang buwan na inilabas ni Yang Kai ang isang spirit pill mula sa pill furnace. Ang spirit pill na ito ay walang pinagkaiba sa spirit pill na binili niya sa auction house dati. Marahan niyang kinamot ang isang layer ng pill powder at tinikman ito. Walang gaanong pagkakaiba maging ito sa mga tuntunin ng panlasa o sa mga epektong panggamot. Sa wakas ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Yang Kai, alam niyang nagtagumpay siya sa pagpino sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa wakas. Kinailangan siya ng higit sa 100 pagkabigo at isang buong buwan upang matagumpay na pinuhin ang unang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Hindi ito naging madaling gawa. Marshall Peak,
Kabanata 4230. Pag-alis. Ito ay sa ilalim lamang ng premise na si Yang Kai ang may recipe ng tableta. Kung wala ang recipe ng tableta, natitiyak niya na hindi niya kailanman mapipino ang isang katulad na spirit pill sa kanyang buhay. Kinailangan niyang aminin na ang pagpino sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay lubhang komplikado kumpara sa iba pang spirit pills ng parehong grado. Ang lahat ay tiyak na magiging mahirap sa simula, ngunit ngayon na siya ay nagkaroon ng matagumpay na karanasan sa pagpino ng spirit pill, ang proseso ay magiging mas maayos at mas maayos. Gayun din, ang kanyang rate ng tagumpay ay tiyak na tataas ng tuloy-tuloy. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ay sunod-sunod na lumabas sa furnace sa tuloy-tuloy na agos. Sa oras na matapos niya ang mga sangkap na nasa kamay niya, si Yang Kai ay may higit sa 20 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na hawak niya. Mula sa kabuuang 200 bahagi ng mga sangkap, nakagawa siya ng 20 spirit pills. Nangangahulugan iyon na mayroon siyang 10% success rate. Kung ikukumpara sa kanyang mga unang inaasahan, ang mga resulta ay halos hindi umabot sa pamantayan. Magkagayunman, ito ay simula pa lamang. Si Yang Kai ay ganap na nag-scrap ng higit sa 100 batch ng mga sangkap sa simula nang hindi gumagawa ng kahit isang spirit pill. Maaaring sabihin na ang 20 o higit pang mga spirit pills na ito ay ganap na pino mula sa ilang dosenang bahagi ng mga materyales na natitira patungo sa pagtatapos. Si Yang Kai ay matatag na naniniwala na ang kanyang tagumpay na rate ng pagpino sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay tataas lamang sa akumulasyon ng karanasan. Sa nakaraang auction, itinaas ni Ye Jian at Teng Wang ang kanilang mga bid sa higit sa 20 milyong Heaven Opening Pills upang makipagkompetensya para sa Spirit Pill na ito. Posible lang iyon dahil sa panahon ng auction. Hindi pa banggitin na nasa ilalim ng saligan na ang Spirit Pill na ito ay nag-iisa sa mundo. Kung talagang ibebenta ni Yang Kai ang Spirit Pill na ito, ang presyo ng 20 milyong Heaven Opening Pills ay bahagyang nasa mataas na bahagi. Gayunpaman, ayon sa kanyang pagtatansya, maraming mga tao ang nag-aagawan upang bumili ng mga spirit pills na ito kung ang mga ito ay nakapresyo sa 10 milyong Heaven Opening Pills. Kahit na ang isang spirit pill ay ibinebenta lamang sa 10 milyong Heaven Opening Pills, ang pagbebenta ng higit sa 20 sa mga ito ay mangangahulugan ng tubo ng higit sa 200 milyong Heaven Opening Pills. Gayunpaman, walang plano si Yang Kai na ibenta ang spirit pill na ito sa ngayon. Ang unang dahilan ay alam ng lahat na ang World Source Liquid ang pangunahing sangkap upang pinuhin ang spirit pill na ito. Higit sa lahat, ang World Source Liquid ay wala na sa kasalukuyang mundo. Kung dadalhin niya ang mga spirit pills na ito para ibenta, mahuhulaan ng sinuman na mayroon siyang World Source Liquid sa kanyang pag-aari. Kahit na ang first in bilang isang kalasag, maaari itong makaakit ng hindi gustong atensyon at kasakiman. Kaya naman, ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay hindi ilalabas para ibenta hanggang sa magkaroon ng sapat na lakas ang Voidland para protektahan ang sarili mula sa mga panlabas na banta. Ang pangalawang dahilan ay silang Qing Shan at ang iba pa ay sumusunod sa kanya mula noong sila ay nasa Great Cosmological Realm. Karamihan sa kanila ay nakapag-condense ng ilang elemento, kaya hindi sila malayo sa kani-kanilang mga pagsulong sa Heaven Opening Realm. Maaari nilang gamitin itong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Dapat ding banggitin na ang Voidland ay magkakaroon ng mataas na pangangailangan para sa mga spirit pills na ito sa hinaharap. Sa huli, kailangan munang matugunan ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ang kanilang sariling mga pangangailangan. Ang surplus lamang ang ibebenta sa publiko. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi ma-convert ni Yang Kai ang mga tabletang ito sa aktwal na mapagkukunan ng pananalapi sa loob ng maikling panahon sa kabila ng pagkakaroon ng akses sa napakalaking operasyon ng paggawa ng kapalaran. Samantala, naghatid si Yuhi ng mas maraming sangkap. Si Yang Kai ay nagtrabaho ng walang pagkain o pahinga upang pinuhin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Nang makita niya ang sunod-sunod na pildores na umaalis sa kanyang pagen, hindi niya naramdaman ang kahit kay-titing na pagkapagod. Sa kabaligtaran, siya ay naging mas masigla. Hanggang sa halos nakaipon na siya ng 100 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills nang ang mahigpit na saradong pinto sa secret room ay nabuksan mula sa labas ng walang babala. Ang apoy ng furnace sa pill furnace ay naapektuhan ng hindi inaasahang kaguluhang ito at biglang sumiklab. Mapalad na mabilis na napigilan ni Yang Kai ang apoy sa oras, kung hindi, ang mga halamang gamot sa pagan ay natanggal na muli. Lumingon siya para tumingin sa direksyon ng pinto, nakita niya si Yuhi na naglalakad papasok at bahagyang tumango sa kanya. Naintindihan naman niya agad, magbubukas na ang Blood Monster Cave Heaven. Hindi na sana siya papasok sa kwarto at istorbohin siya kung hindi. Itinoon ang kanyang isip, tinapos ni Yang Kai na pinuhin ang spirit pill sa loob ng furnace bago dahan-daang tumayo.
Humakbang si Yuhi pasulong Young Master, sabi ni Big Sister na ang Blood Monster Cave Heaven ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbubukas. Hinihiling niya na maghanda ka sa pag-alis ka agad. Tumango siya at naglakad palabas ng kwarto. Habang naglalakad, nagtanong siya, nasaan sina Gou Ziyan at Lang Qingshan? Bumalik na silang lahat. Matapos lumabas sa secret room, pumunta si Yang Kai sa likod bahay kung saan nakita niya kaagad si Gou Ziyan at ang iba pa na nakatayo sa dalawang hanay. Bawat isa sa kanila ay hindi gumagalaw at nakaka-relax, ngunit ang kanilang buong katawan ay naglalabas ng nakakapanghinayang pakiramdam ng layunin ng pagpatay. Nang mapansin nila si Yang Kai, sabay-sabay nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao. Master. Dumadagandong ang kanilang pinagsamang mga boses at ang aura na kanilang binigay ay lubhang kahanga-hanga. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang tingin sa kanila at napansin na ang kanilang nakalantad na balat ay natatakpan ng hindi mabilang na mga pinsala. Silang Qingshan ay nagkaroon pa nga ng isang kahindek-hindek na peklat na bumakas sa kanyang mukha, na tila isang alupihan na mabangis na nagpapakita ng kanyang mga pangil. Ang sugat ay nakaunat mula sa kanyang noo at nakahilig pababa upang mawala sa paligid ng kanyang ibabang panga. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang naging sanhi ng pinsala nilang Qingshan, masasabi niyang muntik na itong magbuwis ng kanyang buhay. Mula nang dumating sila sa Thousand Birds Territories Star City, sina Gou Ziyan, Lang Qingshan, at ang iba pa ay lumahok sa mga laban ng Azure Arena. Kaya naman, nakaranas sila ng hindi mabilang na labanan sa buhay at kamatayan sa nakalipas na ilang buwan. Ang mga labanan sa Azure Arena ay hindi napigilan ang mga casualty na mangyari, kaya bawat labanan ay nakipaglaban sa kanilang buhay sa linya. Silang Qingshan ay orihinal na ipinanganak na may gwapong hitsura. Sa pagdagdag ng peklat na ito, ang kanyang hitsura ay biglang naging mas gwapo at mas nakakatakot sa halip. Ang parehong ay totoo para sa iba. Kung ikukumpara sa kung paano sila ay ilang buwan lamang ang nakalipas, lahat sila ay lumaki ng kaunti. Para silang mabangis na hayop na umusbong mula sa mga tigang na bundok at kagubatan, na handang umatake anumang oras. Ngumisi si Yang Kai. Mukhang lahat ay nagkaroon ng kapana-panabik na oras sa nakalipas na ilang buwan. Ang mga labanan sa buhay at kamatayan ay palaging ang pinakamahusay na catalysta para sa paglago. Siya mismo ay gumapang mula sa mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, kaya malalim ang kanyang pagkaunawa dito. Silang Qingshan at ang iba pa ay may magandang kakayahan at sa ilalim ng kanyang masiglang pagsasanay, tiyak na magkakaroon sila ng maliwanag at magandang kinabukasan. Kulang lang sila sa karanasang mabuhay laban sa lahat ng mga pagsubok sa mga desperado na sitwasyon, gayon din ang lakas ng loob na lumaban ng walang pagsasaalang-alang sa anumang bagay upang mabuhay. Ang ilang buwan ng pakikipaglaban sa Azure Arena ay sapat na upang ganap na mailabas ang kanilang nakatagong potensyal. Kung ikukumpara sa dati, ang lakas ng mga taong ito ay tiyak na bumuti ng husto. Sila ay hindi kilalang mga tao bago sila dumating sa Thousand Birds Territories Star City, ngunit ngayon, lahat sila ay nakalista sa Heaven, Earth, at Mortal rankings ng Azure Arena. Naikuyom ni Gou Ziyan ang kanyang mga kamao. Master, tumawag ka kaagad para bumalik kami. May order ka ba sa amin? Sumagot si Yang Kai. Ang Blood Monster Cave Heaven ay magbubukas na. Balak kong pumunta dun. Pwede mo akong samahan kung gusto mo. Kung hindi, maaari kang manatili sa likod at ipagpatuloy ang iyong pagsasanay sa Azure Arena. Ang Blood Monster Cave Heaven. Nagtaas ng kilay si Gou Ziyan dahil sa pagtataka. Katulad nito, nagliwanag ang mga mata ng iba sa mga salitang iyon. Ang katotohanan na ang Blood Monster Cave Heaven ay malapit ng mabuksan ay hindi isang lihim. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa bagay na ito ay lumilipad sa paligid ng Star City sa nakalipas na ilang buwan. Maaaring nag-aaway sila araw at gabi sa Azure Arena, ngunit hindi nakakagulat na narinig din nila ang tungkol dito. Kaya lang wala silang ideya kung kailan magbubukas ang Blood Monster Cave Heaven o kung anong uri ng mga kwalifikasyon ang kinakailangan para makapasok sila. Hindi nila akalain na tinawag sila ni Yang Kai para sa Blood Monster Cave Heaven. Kaya, agad silang naging nasa sabik sa inaasam-asam. Ang pakikipaglaban sa Azure Arena ay tiyak na isang kapaki-pakinabang na karanasan, ngunit iyon din ang kaso para sa Blood Monster Cave Heaven. Sinabi nilang Qingshan. Narinig ko na ang mga elite cultivator mula sa Great Territories sa buong 3,000 worlds ay dadagsa sa Blood Monster Cave Heaven tuwing ito ay magbubukas. Isa itong dakilang kaganapan na kinasasangkutan ng buong outer universe. Humalaklak ang nakaahit na ulo. Maaaring mapanganib kung sasali ang Heaven Opening Realm Masters. Ngunit, ang mga Emperor Realm Cultivator lamang ang maaaring makapasok, kaya ano ang dapat ikatakot? Master, sasama ako sa inyo. Mabilis na tumugon ang iba. Pupunta rin ako.
Ang mga cultivator lang ng Emperor Realm ang makakapasok. Natigilan si Yang Kai. Lumingon siya para tumingin kay Yuhi at nagtanong. Mayroon bang ganoon? Ang tanging alam ni Yang Kai tungkol sa Blood Monster Cave Heaven ay ang pagkakaroon nito. Kung hindi binanggit ng ahit na ulo ang kinakailangang ito, hindi rin niya malalaman. Magiliw na tumango si Yuhi. Ang Blood Monster Cave Heaven ay ang miniature universe ng Blood Monster Divine Monarch. Napreserba daw niya ang kanyang miniature universe para makapili ng sariling legacy disciple. Bago ang kanyang kamatayan, naglagay siya ng paghihigpit sa kanyang miniature universe upang walang Heaven Opening Realm Masters na makatapak sa loob. May mga taong sinubukang pumasok, ngunit walang magandang naidulot sa kanilang mga pagtatangka. Sumimangot si Yang Kai. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Maaaring siya ay kamangha-mangha sa kanyang panahon, ngunit hindi ito parang walang ibang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa mga Cave Heavens at Paradises. Sinasabi mo ba na ang paghihigpit na inilagay ng isang patay na tao ay napakahirap hawakan ng mga buhay? Ang isang patay na master ay likas na mas mababa sa isang buhay. Ang boses ng Lady Boss ay nanggaling sa labas. Lumingon siya at nakita niyang dahan-dahan siyang naglakad palabas ng hall. Gayunpaman, ang Blood Monster Divine Monarch ay isang lubhang mapagpasyahan at walang awa na tao. Walang mangyayari kung mananatiling buo ang kanyang paghihigpit. Sa kabilang banda, ang Blood Monster Cave Heaven ay agad na babagsak sa sandaling masira ang kanyang mga paghihigpit. Sa madaling salita, kahit na ang isang tao ay magsumikap ng husto upang sirain ang kanyang paghihigpit, hinding-hindi sila makakapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Kaya ganyan yan. Natigilan si Yang Kai. Totoo na walang sino man ang mag-aaksaya ng kanilang enerhiya sa isang paghihigpit na tulad nito sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ang pag-crack sa paghihigpit na iniwan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master pagkatapos ng kanyang kamatayan ay hindi madaling gawain. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag. Ang Blood Monster Cave Heaven ay nagpapahintulot lamang sa mga nasa ilalim ng Heaven Opening Realm na makapasok sa dalawang pangunahing dahilan. Ang una ay ang Blood Monster Divine Monarch na naghahanap ng kanyang kahalili. Ang isa pang nilalang na gusto niyang pahabain ang pag-iral ng Blood Monster Cave Heaven hanggat maaari. Patagilan ang pagkakaroon nito. Anong ibig sabihin yan? Hindi naintindihan ni Yang Kai. Kung ang isang Heaven Opening Realm ay pinahihintulutan na pumasok sa Blood Monster Cave Heaven, hindi ba nila magagawang pinuhin at maabsorb ang World Force na nakapaloob sa loob ng gusto nila? Paano i-heal ang Blood Monster Cave Heaven kung walang World Force para suportahan ito? Nagulat siya. Nangangahulugan ba iyon na ang World Force of Blood Monster Cave Heaven ay maaari ding mapino at maabsorb? Sumulyap siya sa gilid niya. Ang miniature universe ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay walang pinagkaiba sa isang totoong universe world. Dahil ang World Force ng isang tunay na universe world ay maaaring pinuhin, kung gayon bakit hindi ang Blood Monster Cave Heaven? Matapos itong pag-isipan, naramdaman niyang Kai na may katuturan ang kanyang mga salita. Ang miniature universe ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay hindi naiiba sa isang tunay na universe world. Katulad ng kung paanong minsang tinarget ng Old Ancestor Mo Yu ang Demon Realm, matagal nang nawala ang Blood Monster Cave Heaven kung papayagang pumasok ang Heaven Opening Realm Masters. Hindi pa ito umiral hanggang ngayon. Handa na ba kayong lahat? Kung handa ka na, maaari na tayong umalis. Kakailanganin pa natin ng ilang oras sa kalsada at huli na kung aalis tayo mamaya. Tumawag ang Lady Boss. Lumingon si Yang Kai kay Lang Qingshan at sa iba pa, na ikinuyom siya ng mga kamao. Susundan ka namin hanggang sa dulo ng mundo, Master. Sabi niya, tara na. Ngayon, sarado ang first in para sa negosyo. Nagsabit pa ito ng closed sign sa mga pintuan nito. Ang chef at accountant ay nakatayo ng magkasama sa bulwagan. Si Luo Haiyi ay nakatayo rin sa tabi nila. Ang chef ay nag-impake ng maraming bagay. Alam ni Langit kung ano ang nasa loob ng mga bag na iyon, ngunit hawak niya ang kanyang kutsilyo sa kusina at ngumiti ng makahulugan nang makita niyang papalapit si Yang Kai. Samantala, ibinaling ng accountant ang kanyang patay na isda na tingin kay Yang Kai. Ikaw ang pinakamabagal, bata. Ngumiti si Yang Kai. Pumasok ka rin ba sa Blood Monster Cave Heaven? Sinabi ng accountant. Ano ang mali? Kung pwede kang pumunta, bakit hindi kami? Nasa Emperor Realm din kami. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin upang kumita ng ilang mga kayamanan. Nagmamadaling ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pakiusap, alagaan niyo akong mabuti, mga senior brothers. Ngumuso ang accountant. Bata, huwag kang mag-alala. Iingatan kitang ligtas sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Ang kanyang walang ingat na saloobin ay tila nagsasabing, sa ibaba ng langit at sa ibabaw ng lupa, ako lamang ang pinakamataas. Sinipa siya ng Lady Boss sa shin.
Masyadong malaki ang bibig. Agad siyang napahawak sa binti niya at napalundag sa sakit. Martial Peak, Kabanata 4231. Impormasyon sa Blood Monster Cave Heaven. Sa ilalim ng pamumuno ng Lady Boss, lahat ay nagmamadaling pumunta sa Void Dock. Ipinatawag ni Yang Kai ang Falling Lotus nang dumating sila, na naging isang napakalaking lotus. Ilang dosenang tao ang pumasok sa barko bago ito umikot ng bahagya at tumilapon sa di kalayuan. Hindi lang sila ang umalis mula sa Void Dock na ito, marami pang iba bukod sa kanila. Nagkaroon ng walang katapusang stream ng mga artifact ng uri ng paglipad sa lahat ng hugis, sukat, at kulay ng sabay-sabay. Sunod-sunod silang umalis sa isang napakagandang prosesyon. Napatulala si Yang Kai sa nakita. Lahat ba ng mga taong ito ay papunta sa Blood Monster Cave Heaven? Nakangiting tumayo si Bai Chi sa tabi ni Yang Kai. Siyempre, ano pa sa tingin mo ang ginagawa nila? Sa tuwing magbubukas ang Blood Monster Cave Heaven, ito ay nagiging isang engranding kaganapan na kinabibilangan ng buong 3,000 mundo. Sino ang hindi gugustuhing mag-claim ng bahagi ng pie? Iyon ay ang miniature universe na naiwan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin. Kung mamanahin nila ang mana ng Blood Monster Divine Monarch. Thirst. Makakamit nila ang kaluwalhatian sa isang gabi. Tulala si Yang Kai. Mayroong halos 100 artifact na uri ng paglipad mula lamang sa nakikita niya, at marami pang iba na hindi niya nakita. Mayroong halos 1,000 tao mula lang sa Star City sa Thousand Birds Territory na nag-iisa na papalabas, kaya paano naman ang Thousand Birds Territory sa kabuuan? Paano ang natitira sa 3,000 mundo? Kung maraming tao ang bumaha sa lugar ng sabay-sabay, makakahanap kaya siya ng magandang bagay. Paano kung mapuno ang lugar nang makapasok siya sa Blood Monster Cave Heaven? Tinapik ng Old Bai si Yang Kai sa balikat ng tumawa. Huwag kang mag-alala. Huwag magpaloko sa dami ng tao dito. Wala talagang makapasok na maraming tao. Higit sa 10,000 lamang ang magtatagumpay. Bakit ganun? Napatingin si Yang Kai kay Old Bai na nagtataka. Maaaring may iba pang kinakailangan para makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Walang anumang mga kinakailangan sa partikular. Paano ko ilalagay? Hayaan nating si Lady Boss ang magpaliwanag. Sa sandaling ito, iwinagayway ng Lady Boss ang kanyang kamay at naglabas ng 12 ng mga daloy ng liwanag na tumama sa lahat. Agad nilang inabot at sinalo ang ilaw na Jade Sleep pala. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang Jade Sleep ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Blood Monster Cave Heaven. Basahin itong mabuti. Ang mapa na nakuha ko mula sa Red Clouds Auction House ay naitala din sa Jade Sleep. Bagamat hindi kumpleto ang mapa, dapat itong mapatunayang kapakipakinabang pa rin. Sino ang nakakaalam? Maaaring iligtas nito ang iyong buhay sa isang kritikal na sandali. Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, ang lahat ay mabilis na ibinaon ang kanilang isipan sa Jade Sleep upang siyasatin ang nilalaman nito. Gayun din, nagsimulang magbasa si Yang Kai. Ang Jade Sleep na ito ay malamang na espesyal na inihanda ng Lady Boss para sa kanila. Alam niya na sila ay lubos na walang kaalam-alam tungkol sa Blood Monster Cave Heaven. Kung sila ay pumasok sa Blood Monster Cave Heaven sa kanilang kasalukuyang estado, ito ay walang pagkakaiba sa pagiging bulag. Ngunit, ganap na magbabago iyon ngayong mayroon silang impormasyon. Ang Blood Monster Cave Heaven ay magbubukas tuwing 200 taon at ilang libong tao ang papasok sa bawat oras na ito. Kahit na maraming tao ang mamamatay sa loob, marami rin ang nakaligtas at lumabas na mas mayaman kaysa dati. Hindi nakakagulat na ibalik nila ang ilang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa loob. Ang isang bagay na ganoon ay hindi lihim. Ang Cave Heavens at Paradises ay karaniwang nagpapanatili ng impormasyon. Ito ay lamang na ang impormasyon ay hindi isinapubliko kahit saan. Sa kabutihang palad, ang First In ay dalubhasa sa pagkolekta ng impormasyon, kaya ang pangangalap ng intel na ito ay laro ng bata para sa kanila. Ayon sa impormasyon sa loob ng Jade Sleep, ang Blood Monster Divine Monarch ay bihasa sa Dao of Blood at Dao of Beast tamang noong siya ay nabubuhay pa. Sa makatuwid, maraming Blood Beast sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Ang mga Blood Beast na ito ay inalagaan ng Blood Monster Divine Monarch sa kanyang mahabang buhay. Para sa kadahilan ng iyon, sa pangkalahatan ay hindi sila naiiba sa mga ordinaryong halimaw na hayop maliban sa ilang mahahalagang punto. Sa pangkalahatan, ang mga Blood Beast na ito ay may kakaibang kakayahan at mabangis na lakas, at sa paglipas ng mga taon, karamihan sa mga cultivator na pumasok sa Blood Monster Cave Heaven ay mawawalan ng buhay sa kanilang mga kuko. Ang pinakamalakas na Blood Beast ay may kukumpara sa low-grade Heaven Opening Realm Masters sa mga tuntunin ng lakas. Sila ay mga pagkakaroon na dapat iwasan sa lahat ng mga gastos. Pagkatapos ng lahat,
ang Blood Monster Cave Heaven ay limitado sa pamamagitan ng isang paghihigpit na pinapayagan lamang ang mga cultivator sa ibaba ng Heaven Opening Realm na makapasok. Ang Blood Beast na may lakas ng low-grade Heaven Opening Realm Master ay karaniwang isang walang talo na pag-iral sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Ang mga Blood Beast ay mabangis, ngunit may malaking pakinabang sa pagpatay sa kanila. Iyon ay dahil ang mga Blood Beast na ito ay personal na inalagaan ng Blood Monster Divine Monarch at medyo naiiba sa mga ordinaryong Monster Beast sa kahulugan na ang mga katangian ng kanilang Monster Cores ay kadalasang napakaisahan at dalisay. Kilala sila bilang Blood Beast Cores at maaaring gamitin bilang cultivation resources. Ayon sa klasifikasyon ng grado, mayroong Blood Beasts mula sa 1st grade hanggang 7th grade, at ang pagpatay sa Blood Beasts ng iba't ibang mga grado ay magreresulta sa pagkuha ng Heaven Opening Resources na tumutugma sa grado. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Kung makakahanap ako at makakapatay ng 7th grade Monster Beast sa Blood Monster Cave Heaven, hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng mga kayamanan ng metal at yin element? Hindi nakakagulat na sinabi ng Lady Boss na ang Blood Monster Cave Heaven ay isang pagkakataon para sa akin. Ang tanging problema ay ang lakas ng isang 7th grade Monster Beast ay magiging pambihira, gaano man katangi ang mga attribute ng Monster Core nito. Ito ay nasa 7th grade pa rin kung tutuusin. Tulad ng Yuan Magnetic Divine Battleboard na nasa kanya, ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light ay maaaring magkaroon ng isang natatanging katangian, ngunit ito ay ganap na may kakayahang makitungo sa low-grade Heaven Opening Realm Masters. Kung iyon ang kaso para sa isang 6th grade power, ano pa ang kailangang sabihin tungkol sa isang 7th grade power? Ang isang 7th grade Blood Beast ay talagang isang pag-iral na kapantay o mas malakas kaysa sa isang low-grade Heaven Opening Realm Master. Nagtataka ako kung mayroong anumang 8th grade Blood Beast sa loob. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin, kaya hindi katakataka kung nagawa niyang alagaan ang ilang 8th grade Blood Beasts. Bukod dito, ang Blood Monster Divine Monarch ay patay na sa loob ng napakaraming taon na ngayon. Ang mga nabubuhay na Blood Beast ay maaaring lumakas mula noong siya ay pumanaw. Ano man ang mga pangyayari, pinakamahusay na magpatuloy ng maingat sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Bilang karagdagan sa banta ng Blood Beasts, ang Blood Monster Cave Heaven ay napuno din ng mga sinaunang bitag at paghihigpit. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng kapangyarihan sa paglipas ng mga taon dahil sa kakulangan ng pagpapanatili, ngunit ang ilan sa kanila ay nakamamatay pa rin. Kung ang mga paghihigpit na ito ay isinaaktibo, ang isa ay lubhang masasaktan kahit na sila ay sapat na mapalad upang mabuhay. Bukod sa Blood Beasts, ang mga paghihigpit sa loob ay ang pangalawang pinakamalaking sanhi ng kamatayan sa mga cultivator. Magkagayunman, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga Blood Beast o gaano kahanga-hanga ang mga paghihigpit sa loob, alam ni Yang Kai na ang higit na dapat niyang bantayan ay ang iba pang mga cultivator na pumasok sa Blood Monster Cave Heaven. Hanggat may mga tao, magkakaroon ng konflikt. Kung ikukumpara sa mga paghihigpit at mga Blood Beast na mababa ang pakiramdam, ang mga mapanlinlang at taksil na mga tao ay palaging magiging mas mapanganib. Maaaring lubhang mapanganib ang Blood Monster Cave Heaven, ngunit marami ring benepisyong makukuha. Isinasantabi ang katotohanan na ang isang tao ay makakakuha ng cultivation resources ng iba't ibang grado sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Blood Beast na iyon, ang buong Blood Monster Cave Heaven mismo ay napuno ng maraming cultivation paradise. Ang Blood Monster Cave Heaven ay ang miniature universe ng Blood Monster Divine Monarch, kaya napag-isip-isip na ang miniature universe ng Blood Monster Divine Monarch ay napakatatag noong nabubuhay pa siya. Sa kasamaang palad, maraming taon na ang lumipas mula nang mamatay siya. Sa kabila ng mga hakbang na ginawa niya noong siya ay nabubuhay pa upang mapanatili ang kanyang miniature universe, ang mga epekto ng panahon at kalikasan ay nagkaroon ng epekto sa paglipas ng mga taon. Ang miniature ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag. Ang yin, yang, at 5 elements ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at mag-ipon sa ilang mga rehiyon sa loob ng Universe Cave Heaven. Iyon ang dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na makatagpo ito ng isang lugar kung saan ang isang partikular na elemento ay sobrang siksik sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Ang paglilinang sa mga lugar na ito ay hindi mas mababa sa pagpino ng mga mapagkukunan ng iba't ibang mga grado sa mga tuntunin ng kahusayan. Sa 7 Openings Land, na kilala ngayon bilang Void Land, ang 7 orchards ay matatagpuan sa mga lugar kung saan naipon ang 7 powers ng yin, yang, at ng 5 elements. Ito ay ganap na angkop para sa mga cultivator na magtanim sa mga lugar na iyon at i-condense ang mga kapangyarihan sa kanilang mga dosel. Ito ay lamang na ang kapangyarihan sa orchards ay napakababang grado. Ang paglilinang doon ay magpapahintulot lamang sa isa na magpaliit ng isang first grade power.
Kung gagawin nila iyon, sa hinaharap, ang taong iyon ay makakasulong lamang sa First Grade Heaven Opening Realm. Iyon ang dahilan kung bakit bihira para sa sinuman na magtanim sa orchards, kahit na sa mga manggagawa at mga alagad ng 7 Openings Land. Sa kabilang banda, ang cultivation paradises sa Blood Monster Cave Heaven ay hindi maihahambing sa Orchards of Voidland. Ang mga cultivation paradise na ito ay maaaring ituring na pinahusay at pinahusay na bersyon ng orchards. Hindi na kailangang sabihin, kung anong gradong cultivation paradise ang mahahanap ng isa ay ganap na nakabatay sa sariling swerte. Lihim na nanalangin si Yang Kai na kahit na hindi niya mapatay ang isang 7th grade blood beast, makakahanap siya ng lugar kung saan nagtagpo ang 7th grade metal element power at yin element power. Sa ganoong paraan, maaari niyang linangin ang mga lugar na iyon ng ilang sandali at paikliin ang mga kapangyarihang kailangan niya. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ilang sandali pa, biglang tumingin si Yang Kai sa Lady Boss na may kakaibang ekspresyon. May mga taong nakatira sa Blood Monster Cave Heaven. Ang impormasyong naitala sa Jade Slip ay nagpapahiwatig na may mga taong nakatira sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Hindi niya maiwasang magulat sa natuklasan. Sinabi ng Lady Boss. Ang miniature universe ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay talagang walang pinagkaiba sa isang tunay na universe world. Kung ang mga monster beast ay maaaring manirahan sa loob, kung gayon bakit hindi ang mga tao? Kung gayon, ang mga taong ito ay sila ang mga taong inagaw ng Blood Monster Divine Monarch noong nabubuhay pa siya. Ang kaunlaran ng isang universe world ay nakasalalay sa sigla ng mga nilalang na naninirahan sa partikular na universe world. Kung mas maraming nabubuhay na nilalang, mas maunlad ang isang universe world. Ang parehong prinsipyo ay totoo para sa miniature universe. Kung ikukumpara sa monster beasts, ang mga tao ay may mas malakas na espiritualidad. Kung sila ay tumira at patuloy na dadami sa mga henerasyon, ito ay magpapalalim sa pamana ng isang miniature universe. Sa ganoong paraan, magiging mas malakas din ang lakas na maibibigay ng isang cultivator. Hindi lang ito Blood Monster Divine Monarch. Sa pagkakaalam ko, karamihan sa high-grade Heaven Opening Realm Masters, kung bibigyan ng pagkakataon, ay susubukan na palakihin ang ilang tao sa kani-kanilang miniature universe. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang Star Boundary. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng mga Great Emperor at Great Demon God, ang Star Boundary ay nasa bingit ng pagbagsak. Nawala nito ang karamihan sa auspicious spirit essence nito. Noong panahong iyon, sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpaparami at pagunlad ng natitirang mga nakaligtas na naantala ang pagbaba ng Star Boundary. Tila ngayon na ang pagkakaroon ng mga buhay na nilalang ay lubhang mahalaga sa alinmang universe world. Hindi nagtagal ay nag-isip si Yang Kai ng isa pang posibilidad at nag-aalinlangan na nagtanong. Mayroon bang Heaven Opening Realm Master sa mga taong naninirahan sa Blood Monster Cave Heaven? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Tumawa ang Lady Boss. Ang Blood Monster Divine Monarch naglagay ng restriction sa kanyang small universe para pigilan ang sinumang Heaven Opening Realm Master na makapasok. Sa pagkakataong iyon, naisip nito na hindi rin niya papayagan ang mga taong naninirahan sa loob na umaban sa Heaven Opening Realm. Nasa half-step Heaven Opening Realm lang sila. Imposible para sa kanila na sumulong sa Heaven Opening Realm. Bahagya siyang tumanggo. Ngunit, subukang huwag pukawin ang mga taong ito kung maaari mo. Napakamapagmataas nila. Tinatawag nila ang mga cultivator na tulad mo na pumapasok sa Blood Monster Cave Heaven Alien. Magiging mahirap kung matuklasan ka nila. Nakuha ko na. Tumugon si Yang Kai bago niya ipinagpatuloy ang pagbabasa sa nilalaman ng Jade Sleep. Napakaraming impormasyon ang naitala at hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat na inipon ng Lady Boss ang lahat para sa kanya. Kung hindi, siya ay magdusa ng husto kung siya ay bumulusok sa Blood Monster Cave Heaven nang walang nalalaman. Ipinahiwatig din ng Jade Sleep na kapag mas malalim ang nakipagsapalaran sa Blood Monster Cave Heaven, mas nagiging mapanganib ito. Nabalitaan na mayroong Blood Monster Divine Palace sa pinakamalalim na bahagi ng Blood Monster Cave Heaven. Doon iniwan ng Blood Monster Divine Monarch ang kanyang mana. Kung mahahanap niya ang lugar na iyon, makukuha niya ang buong legacy ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ang Blood Monster Divine Palace ay hindi lamang naglalaman ng mana ng Blood Monster Divine Monarch kundi pati na rin ang buong kayamanan na kanyang naipon sa buong buhay niya. Gaano kahanga-hanga ang pamana ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master? Iyon ang dahilan kung bakit hindi mabilang ng mga cultivator ang dumagsa sa lugar na ito. Hindi banggitin ang hindi maisip na kayamanan. Kung wala na, ang paghahanap lamang ng ilang 7th grade resources ay sapat na upang yumaman ang isang tao sa magdamag. Marshall Peak, Kabanata 4232, Blood Monster Territory.
Ito ay isang beses lamang nabuksan ang Blood Monster Cave Heaven tuwing 200 taon. Walang sino man ang nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng Blood Monster Cave Heaven sa lahat ng mga taon na ito, kaya wala ring nakahanap ng Blood Monster Divine Palace. Masasabi pa nga na walang nakatitiyak kung talagang umiiral ang Blood Monster Divine Palace. Hindi napigilan ni Yang Kai na maalala ang jade na nakuha niya para sa 10 milyong Heaven Opening Pills. Ang jade na iyon ay kalahati ng 2 pirasong jade. Maaaring ito ay isang susi o maaari itong magamit upang kontrolin ang isang partikular na Grand Array. Maaari pa nga itong maging walang silbi. Kung talagang umiiral ang Blood Monster Divine Palace, magkakaroon ba ng anumang silbi ang jade? Hindi niya maiwasang mangarap tungkol sa lahat ng uri ng mga haka-haka na ideya. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay natapos na niyang basahin at unawain ang lahat ng nakatala sa loob ng Jade Sleep. Maingat na inalis ang Jade, nagtanong siya ng isang tanong na naging palaisipan sa kanya. Lady Boss, napakaraming tao ang papunta sa Blood Monster Cave Heaven. Kaya, bakit ilang libong tao lang ang pinapayagang makapasok sa huli? Hindi niya mahanap ang sagot sa tanong niya sa loob ng Jade Sleep. Ang Lady Boss ay sumulyap sa mabituing kawalan na may mapanglo na ekspresyon sa kanyang mukha, na tila may naalala siya sa nakaraan. Malumanay niyang sinagot ang tanong. Mahirap ipaliwanag ngayon, maiintindihan mo pagdating natin. Pagkatapos, sinukli niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok at mahinang tumawag. Pagod na ako, old boy, manguna, gisingin mo ako pagdating natin. Pagkasabi niyo na'y pumasok siya sa isa sa mga silid at nawala sa paningin. Tumingin si Yang Kai sa kanyang likod ng may pag-iisip. Ngayon lang, parang may naalala siya sa mga alaala niya, saka, ito ay marahil isang bagay na malungkot. Kung hindi, hindi magiging madilim ang kanyang kalooban ng ganoon kabilis. Lady Boss. Sumulyap siya kay Old Boy na may nagtatanong na tingin. Bumantong hininga ang Old Boy. Marahil ay may naalala siyang hindi kasiya siya. Ang Lady Boss ay nakapunta na rin sa Blood Monster Cave Heaven sa nakaraan. Ha, nagulat si Yang Kai. Tumawa ang Old Boy. Ang Blood Monster Cave Heaven ay bubukas isang beses bawat 200 taon. Hindi naman katakataka na ang Lady Boss ay nakapasok na sa lugar na iyon noon, di ba? Nabalitaan ko na marami siyang nakuha mula sa Blood Monster Cave Heaven. Iyon ay kung paano siya naka-advance ng direkta sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Agad na lumingon si Yang Kai kay Yuhi. Matagal na niyang kilala ang Lady Boss. Sa kanyang pagkakaalam, ang relasyon sa pagitan ng dalawang iyon ay nagbalik, sa makatuwid, mas malalaman niya ang mga kalagayan ng Lady Boss. Dahan-dahang tumango si Yuhi at mukhang nostalgic. Totoo na pumasok kami ni Big Sister sa Blood Monster Cave Heaven noon, kung hindi, hindi sana tayo umabot ng ganito kababa ng ating mga kamag-anak. Biglang tumama kay Yang Kai ang realisasyon. Ang Lady Boss ay nagmula sa Nether Continent. Siya mismo ay nakapunta na doon at kahit na hindi ito isang masamang universe world, ito ay hindi rin espesyal. Hindi rin ito isang subordinate na mundo sa ilalim ng kontrol ng isang makapangyarihang dakilang puwersa. Parehong nanggaling ang Lady Boss at Yuhi sa isang lugar na ganoon. Nang walang pagkakataong makatagpo o espesyal na pagkakataon, imposible para sa kanila na umabant sa 5th Grade Heaven Opening Realm o sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Kung titingnan ang sitwasyon, malaki ang posibilidad na ang Blood Monster Cave Heaven ay kung saan nila binago ang kanilang buhay. Kasunod ng daloy ng kanyang iniisip, hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin si Lan Tingyu. Si Lan Tingyu ay ang youngest brother ng Lady Boss. Ang kanyang kaalaman sa taong ito ay napakalimitado. Ang alam lang niya ay halos kamukha ng taong ito ang hitsura niya. Higit pa rito, sinubukan din ni Lan Tingyu na direktang umabant sa High Grade Heaven Opening Realm. Malamang may nangyaring masama sa kanya mamaya. Sa huli ay nabigo siya sa kanyang pagtatangka at nawala ang kanyang buhay sa ilang kadahilanan. Minsan naisip ni Yang Kai kung saan nakuha ni Lan Tingyu ang napakaraming high-grade resources. Mukhang marami na siyang nakuha mula sa Blood Monster Cave Heaven. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga aksyon ay sumalungat sa interes ng maraming tao. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nabigo ng husto sa huli. Si Lan Tingyu ay isang halimbawa upang matuto. Ito rin ang pinakakailangan ni Yang Kai na bantayan. Kung dumating ang araw na kailangan niyang maranasan ang minsang hinarap ni Lan Tingyu noong nakaraan, ano ang dapat niyang gawin? Ang Blood Monster Cave Heaven ay maaaring lubhang mapanganib, ngunit hindi ito dapat magdulot ng problema sa iyong lakas, young master. Kailangan mo lang mag-ingat. May isa pang bagay na kailangan mong mag-ingat. Iyon ay ang mga piling alagad ng Cave Heavens at Paradises. Ang kanilang individual na lakas ay maaaring hindi kumpara sa iyo, ngunit bawat isa sa kanila ay may hawak na nakatagong trump card. Babala ni Yuhi. Tumango si Yang Kai. Alam ko na iyon.
Parang hindi pa siya nakipag-ugnayan sa mga piling alagad ng Cave Heavens and Paradises dati. Nakilala niya ang ilan sa kanila sa Great Cosmological Realm, kaya alam niya na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang identity token. Ang identity token na ito ay naglalaman ng divine ability na tinatakan ng kanilang masters o elders sa loob para sa kanila para magamit nila ang mga ito bilang life-saving trump card. Mabilis na lumipad ang Lotus, dumaan sa maraming territory gate at naglalakbay sa maraming great territories. Wala ni isa sa kanila ang muling nagsalita sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Lahat sila ay nag-iingat ng kanilang lakas. Nagmumuni-muni siyang kay isang araw nang nagpadala ang Lady Boss ng transmission sa kanya. Agad siyang tumayo at tinungo ang silid na kinaroroonan niya. Pagkabukas ng pinto, sasalubungin pa lang niya ito nang makita niyang sobrang putla ng kutis nito, bukod pa rito, basang-basa siya sa pawis na para bang nagkaroon siya ng malubhang pinsala. Dahil sa gulat, nagmamadali siyang humakbang at nag-aalalang nagtanong. Ano ang nangyari? Dahan daw ang humiling ang Lady Boss. Wala lang. Pagkatapos, iniabot niya ang isang bilog na butil sa kanya. Kunin mo ito. Ito ay. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang butil. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, lubos niyang naramdaman na ang butil na ito ay naglalaman ng lubhang nakakatakot na kapangyarihan dito. Itinatak ko ang isa sa aking mga divine abilities sa loob ng butil na ito. Maaari mo itong ipatawag kapag ikaw ay nasa panganib. Baka mailigtas nito ang buhay mo. Tahimik na tinitigan ni Yang Kai ang bilog na butil sa kanyang kamay bago muling tumingin sa kanya. Agad na tumama sa kanya ang realisasyon. Itinulak mo ba ang iyong sarili sa ganoong estado upang malikha ang butil na ito? Ang pagtatatak ng sarili niyang divine ability sa butil na ito ay hindi madaling gawain. Kahit na ang mga materyales na kinakailangan upang makagawa ng butil na ito ay hindi isang bagay na matatagpuan kahit saan. Kung hindi, ang mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises ay hindi limitado sa isang identity token lamang bilang kanilang trump card. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ng Lady Boss, masasabi niyang kay na ang pagsil ng kanyang divine ability sa butil na ito ay nakakonsumo ng maraming enerhiya. Ang tanga mo, pinandilatan siya nito. Maaaring nasa half-step heaven opening realm lang ako ngayon, pero parang hindi mo alam ang lakas ko. Higit sa isang low heaven opening realm master ang namatay sa aking mga kamay. Gaano man kadelikado ang Blood Monster Cave Heaven, sino ang makakagawa ng kahit ano sa akin? Huwag kang pabaya. Ang Blood Monster Cave Heaven ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Walang sinasabi kung maaari kang magkaroon ng isang uri ng problema. Ito ay magiging mas ligtas kapag pinoprotektahan ka ng isa sa aking divine abilities. Bagamat ang kapangyarihan na maaaring ipatawag sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay kalahati lamang ng aking buong lakas, ito ay dapat na higit pa sa sapat upang harapin ang kapangyarihan ng isang Heaven Opening Master na mas mababa sa 5th grade. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang sasabihin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot niya ang isa pang bagay sa kanya at pagod na sinabi. Dalhin mo rin ito. Ano ito? Inabot nito ang isang kamay at kinuha ang gamit sa kanya. Natuklasan niya na ito ay isang kakaibang wooden token na kasing laki ng palad. Ito ay mukhang medyo luma. At saka, may mga kakaibang pattern na inukit dito na parang totem. Isang pabor. Mahinang bulong niya. Isang pabor. Isang pabor kanino? Natarante siya. Gayunpaman, walang sinabi ang Lady Boss. Simpleng sabi niya, sa anumang kaso, dalhin mo na lang. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang, maaaring hindi. Kaso lang, matapos sabihin iyon, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita muli at sa halip ay kumaway. Lumabas ka muna, kailangan kong magpahinga. Isang alon ng banayad na puwersa ang bumalot sa kanya at itinulak siya palabas ng pinto. Pagkaraan, ang pinto ng silid ay isinara sa likuran niya ng malakas. Ang wooden token at ang bilog na butil sa kanyang mga kamay ay parang napakabigat. Kalahating buwan pagkatapos umalis sa Star City sa Thousand Birds Territory, sa wakas ay huminto ang Falling Lotus. Ang Old Bay, na namamahala sa pag-navigate, ay nagpakawala ng mahabang hininga. Sa wakas ay nakarating na kami. Nakarating na tayo. Tinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at nagmamadaling kinuha ang kanyang universe chart para tingnan ang kanilang lokasyon. Ilang sandali pa, nagulat siya. Iyon ay dahil ang Great Territory na ito ay kilala bilang Blood Monster Territory. Hindi tulad ng karamihan sa ibang Great Territories, walang ibang dakilang puwersa sa Blood Monster Territory na ito. Walang kahit isang universe world na may anumang buhay na nilalang sa loob nito. Masasabing ang buong Blood Monster Territory ay ganap na walang buhay. Labis na nagulat si Yang Kai. Kailangang sabihin na hindi mahalaga kung aling Great Territory ito, hanggat ang isang Great Territory ay may label sa universe chart,
kung gayon ay tiyak na mayroong maraming dakilang puwersa at universe world sa loob nito. Ang lahat ng kilalang dakilang puwersa at universe world ay naitala sa universe chart. Kahit na ang isang great territory na nakahiwalay tulad ng kung saan matatagpuan ang star boundary ay walang pagbubukod. Gayunpaman, walang naitala sa Blood Monster territory. Paano magkakaroon ng ganitong kakaibang great territory sa mundo? Tila napansin ang pagkalito ni Yang Kai, nakangiting paliwanag ni Old Bai. Ang Blood Monster territory ay dating walang pinagkaiba sa ibang great territories. Dati din itong may ilang dakilang puwersa. Bukod dito, ang bilang ay hindi maliit. Nagtanong si Yang Kai, kung gayon, bakit naging ganito? Sumagot si Old Bai, syempre, dahil ito sa Blood Monster Cave Heaven. Tumingin ka sa labas. Lumingon si Yang Kai upang tumingin sa labas at mabilis na natuklasan ang isang kakaibang eksena. Mayroong hindi mabilang na mga artifact na uri ng paglipad na naghahabi sa walang laman hanggang sa nakikita ng mata. Mayroon ding ilan na hindi gumagalaw sa kawalan tulad ng Falling Lotus. Ang mga artifact na uri ng paglipad na ito ay malinaw na kabilang sa mga dakilang puwersa na sumugod sa Blood Monster territory hindi pa matagal na ang nakalipas. Bukod sa mga artifact na ito, marami ring mga cultivator na lumilipad. Panay ang tingin nila sa paligid na parang may hinahanap. Ano ang hinahanap nila? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Lumapit si Yuhi at malumanay na nagpaliwanag. Hinahanap nila ang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven. Si Go Miao ay mukhang nagtaka. Hindi ba ang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay naayos sa isang tiyak na lugar? Bakit kailangan nilang maghanap kung saan-saan ang pasukan? Ito ang parehong tanong na nakakapagtaka kay Yang Kai. Tumawa ng mahina si Yuhi. Totoo na ang pasukan ng Blood Monster Cave Heaven ay dating sa isang nakapirming lugar sa simula. Pero, napakatagal na noon. Kailangan lang ng lahat na magtipon sa harap ng pasukan at hintayin itong bumukas para makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Kaya lang, may mga pagbabagong unti-unting naganap sa paglipas ng panahon. Anong mga pagbabago? Sumagot si Old Bai mula sa gilid. Ang pasukan ay naging 2, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 4. Tuwing ito ay bubukas, ang bilang ng mga pasukan ay tataas. Sa puntong ito, ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay maaaring lumabas kahit saan sa Blood Monster territory. Tinakpan ni Go Miao ang kanyang mapupulang labi. Bakit nangyayari iyon? Bumantong hininga ang Old Bai. Sinasabi na may mga palatandaan na ang Blood Monster Cave Heaven ay lalong nagiging hindi matatag, kung tutusin, napakaraming taon na ang lumipas mula nang mamatay ang Blood Monster Divine Monarch. Nakapagtataka kung paano nagawa ng kanyang miniature universe na magtiis ng napakatagal ng walang master. Magkagayunman, imposible na ito ay magtagal magpakailanman. Ang miniature universe ay pinagsasama sa void ng Blood Monster territory. May lalabas na pasukan sa lugar kung saan magkakapatong ang dalawa sa isa't isa. Inihayag ni Yang Kai ang isang hitsura ng realisasyon. Kaya ang Blood Monster Cave Heaven ay ganap na magsasama sa Blood Monster territory balang araw. Yun ang sinasabi nila. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal iyon? Nagkibit balikat si Old Bai. Ngunit, ang mga pagbabagong ito ay naging mas madali para sa mas maraming tao na makapasok at tuklasin ang Blood Monster Cave Heaven. Kung hindi dahil doon, sa tingin mo ba ay papayagan ng Cave Heavens and Paradises ang sino man na makialam sa napakagandang lugar? Sa simula, ang karapatang tuklasin ng Blood Monster Cave Heaven ay exclusive lamang sa Cave Heavens at Paradises. Ang iba pang dakilang puwersa ay hindi pinahintulutang lumahok.